What are the things? Yes po? Doc, inverted po ba yun? Pabaliktad. Opo. Thank you po. Pabaliktad. Inverted. Vertically inverted or upside down. So, pag tinanong, what is the nature of the image in pinhole camera? In pinhole camera, the image is a real image. Because a real image is upside down or inverted. Okay, so what are the things that we need to remember in pinhole camera? Number one, the image is real. Dalawa yung image kasi, isang real, isang virtual. So in pinhole camera, the image is real and a real image is inverted. Okay? The eye is like a camera. Diba? Pagka nakatingin kayo sa isang object, sa retina nyo, inverted yung image. Pero, sa pinhole camera, inverted pa rin. Pero tayong mga tao, nakikita ba nating inverted? Hindi. Kasi we have the law of projection. Yung mga image na nakakasa lower part of the screen, ito, ay mapoproject on the upper part of the visual field. Yung mga image na nandoon sa taas ng portion ng retina will be projected on the lower portion of the visual field. Kaya upright ang nakikita natin, hindi inverted. But in pinhole camera, the image is always inverted. Hindi siya governed ng law of projection. Okay? So in pinhole camera, the image is real, the image is inverted. Okay. Ma'am, ano naman kalokohan yan? Okay. So, you have a pinhole camera. Hindi pala pinhole kasi malaki yung aperture na ginawa. Okay? Malaki yung aperture basta camera ito. So, you have a box na elongate ninyo. Okay? Basta hindi napapasukan ng ilaw yung box na yon. Tapos, may aperture dito. This one is an extended aperture, hindi ito pinhole. Okay? So, this is an extended aperture. So, meron akong object. So, anong object ko? Ang object ko ay flame. Okay? So, this is also an extended source. So, an extended source is composed of infinite numbers of point sources. So, points A, B, and C. Dun tayo sa point A. Sa point A. Diba? Divergent pencil ang na-produce na ilaw dito. Hindi shadow ang na-produce dito. Ang na-produce dito ay region of illumination. Remember, sabi ko kanina, kapag ang isang point source ay pumasok sa aperture, ang mapoproduce niyang image ay hindi dark image kasi nakapasok ang ilaw eh. Hindi naman na-black yung ilaw. Pinapasok mo. So kung pinapasok mo at ang shape ng aperture ay bilog, ang mapoproduce na region of illumination ay bilog din na mailaw. Okay? Yun ha. So isa-isahin natin siya ngayon dito. Yan. So parang region of illumination to. Coming from point A, divergent pencil, okay? Purple. So, ang mapoproduce na image yan ay bilog, region of illumination. Ito po siya. Coming from point B, color yellow, divergent pencil, ang mapoproduce na image sa screen ay image nitong aperture. Ito po ay ilaw, region of illumination. Ito siya. Kasi naka-side dito, ito naka-front view. Coming from point C, the bottom part of the source. Coming from the source, divergent pencil red, at nakapag-produce ng image sa taas, nasa ilalim, pero ang image niya ay na-produce sa taas. Okay? So, meron ka na namang region of illumination, full illumination dito. Tingnan nyo ha, yung A, nasa taas na part, pero nung pumasok yung ilaw, saan siya pumasok sa ilalim? Yung C na nasa ilalim ng light source, nung pumasok sa loob, sa taas siya nag-produce ng image. This is the reason why the image in pinhole camera is inverted. Nakabaliktad. Okay? So,
balik tayo dito, ma'am, puro region of illumination. At kung ititrace ko, gusto kong maloka. Gusto kong itrace lahat yan. Sabi ni Doc Agi, an extended source is composed of infinite number of point sources. Okay? An extended source is composed of infinite number. Kung may point D, E, F, G, H, I, J, K, lahat yan ititrace ko. Gusto kong maloka eh. So lahat yan, dito siya. Ikot. Okay? At ang makikita po nating image ay yung, pag nabuo lahat yung region of illumination na yan, parang tinitrace natin point by point yung flame. Okay? So, ang mapoproduce na image is an inverted flame. Kaya nga, in pinhole camera, the image is inverted. But wait, how do we describe the image if the aperture is big? So, syempre, ang image mo na inverted ay brighter kasi maraming ilaw na pumasok, but one which is less distinct. Kasi naman, region of illumination, puro region of illumination, patch yan. So, mga blur yan, less distinct sila. Kasi for us to produce a clear image, kailangan, if this is a point, kailangan point din ang ma-produce natin. Kaso dito, since malaki yung aperture, maraming nakakapasok na ilaw. Kaya ang image mo rito ay brighter, but one which is less distinct. Okay, extended source to. Liliitan ko yung aperture. Only a single ray could enter. Kaya nga pinhole camera. Okay, so, ngayon, extended source pa rin, yung flame pa rin. So, coming from point A, divergent pencil yan. Kaso, yung ibang mga light rays coming from the pencil, hindi na nakapasok. So, theoretically, only a single ray could pass. So, makakapag-produce siya ng point image dito. Hindi na region of illumination. Coming from point C, divergent pencil pa rin ang manggagaling dyan. Kaso, yung iba, hindi na nakapasok kasi pang-isahan lang daw ang pasok. Kaya, point C na image ang na-produce. Point D, yung nasa gitna, divergent pencil pa rin, pero hindi na nakapasok yung iba. Only a single ray could pass through the pinhole aperture at nakapag-produce ng image dito. So, gusto nyong maloka, i-trace nyo uli lahat ito. Napakaraming i-trace, ang daming mga images na clear. Okay? So, ang makikita natin ngayon dito ay image which is well-defined and one which is less bright. Okay? One which is well-defined but one which is less bright. So, this is the principle behind the pinhole visual acuity. Diba? Kapag meron kayong trial frame, may trial frame kayo, i-cover mo ng occluder yung isa naman, lagyan mo ng pinhole disc. Anong nangyayari sa visual acuity? Nag-i-improve, nag-worse. Ano sa natatandaan nyo pag nag-pinhole acuity kayo? Nag-i-improve, nag-worsen. Yan, nag-i-improve. Bakit? Kasi ang liit-liit lang ng aperture, ini-eliminate niya yung ibang unnecessary light. Okay? Kaya ang pinagawa ko sa inyo dati, kung naaalala, yung cover one eye, aim at a target. Okay, there is a small button in front of me. Gagawa ako ng ganito ngayon. Kasi buka yung mata ko eh. There is a small button. Pero hindi ko nababasa yung nakasulat. Ngayon, gagawa ako ng ganito. Sisilip ako sa mali. O yun, malinaw siya. Nababa. Sulat. Okay? Di ba ganon ang pinhole camera? That proves that light really travels in straight line. Okay? But the image is inverted for this one. Okay. Ano pa? There is an optimum size of pinhole for maximum image sharpness. Para daw makapag-produce tayo ng clearest image, kailangan may particular size ng hole. So how do we compute for that hole? Kunwari fix ang lens ng camera. Aba, may maliit na hole. What should be the size of the hole in order for us to produce
the clearest image. Ang gagamitin natin dito ay Abnis formula. Problem solvings natin tomorrow. Okay? So, Abnis formula, Y is the pinhole diameter. The K is constant. We will use the constant 0.008 if the units of X and Y are expressed in inches. Kumari may ginawa, length niya is 12 inches. Aba, ang gagamitin natin constant na K ay 0.008. Kapag ka naman express yung length ng camera in centimeters, ang gagamitin natin K is 0.1275. Okay? And the X, yung X dito, is the length of the camera. Maubusan ako ng boses. Ay, mamaya na. Bukas na yung problem solving na yan. Number 4. Ano pa yung ma-observe natin in pinhole camera? The size of the image depends on 2 factors. Number 1, the length of the camera. And number 2, the distance of the object from the pinhole. Okay, o paano to? Anong ibig sabihin nito? Okay. Di ba yung pinhole camera na i-extend kasi yan eh? Humahaba, umiikli. Okay. Anong mapoproduce na image is an inverted image. Okay. Anong proof that light really travels in straight line aside from producing an image? Ang image na na-produce ninyo ay the same shape as the object. Kunwari yan, yung light source natin is a flame. Flame din yung mapoproduce na image. Okay. So, simplihan lang ang drawing. Coming from the upper portion, papasukin sa aperture, mag-produce ng image sa baba. Galing sa lower portion, papasukin, sa taas yan magpo-produce. That's why the image is inverted. Dito po muna tayo, hawag muna natin isipin ito. Dito lang tayo. This is the first length of the camera, yung naka-yellow. What will happen if we elongate the camera? Yan, hahabaan natin yung camera. Ngayon po ay magiging kasing haba na nung dito sa green. Yan. So, syempre, mag-i-spread lalo yung ilaw. Okay? So, mag-i-spread yung ilaw, kaya mas malaki yung image na mapoproduce. Habang hinahabaan natin, okay, yung camera, nasa blue na ako, pinahaba ko na yung camera, you will notice that the size of the image further increased. Okay? So, that is a proof that light really travels in straight line kasi consistently lumalaki yung image at yung vergence ng light ay lumalaki rin. Okay? So, yun yan ha. So, the length of the camera is one of the factors to consider in determining the size of the image. So, the longer is the camera, the bigger is the image. Okay. Ma'am, paano naman po kung fix yung length ng camera? Fix yung length ng camera. Pero ang inilalayo ko po ay yung light source naman ang inilalayo ko. Ito yung camera ko fix. Pero yung light source ko inilalayo ko. Pag nilalayo mo ito dapat yung mga concepts na ganito ha, naalala ko si Doc Louie. Okay, di ba nag-tap si Doc Louie? Mahirap naman talaga ang optics na subject eh. Pero ang sabi niya sa akin, ma'am, talaga pong mahirap ang optics. Pero pag na-intindihan niyo yung concept mismo i-apply mo sa problem solving. Kunwari, sasabihin sa problem solving, lumaki, nag-elongate yung camera, what will happen? Eh may mga numbers na involved. I-expect ko dapat lalaki. So, dun ka pipili, ito malaki to. Yung ibang numbers nito maliliit, ito lang ang malaki. Hindi na ako magko-compute, doon ako sa malaki. Kasi pag humaba yung camera, lalaki yung image. A, maliit. B, choice B, malaki. Choice C, maliit. So, choice D, maliit. O, doon ako sa malaking image. Okay? So, pag naintindihan nyo yung concept, nasisave nyo yung oras kapag compute. Okay? So, ngayon, may fix po yung camera natin. Fix yung camera. Ayan, kunwari yung yellow lang yan.
ano nangyayari? Inilalayo ko yung light source. Ilalayo ko. What's gonna happen with the size of the image? Pag nilalayo mo siya, the image ay becomes smaller. Pag malayo yung light source, liliit yung image. Pag malapit yung light source sa pinhole camera, lalaki yung image. Okay? Inversely proportional siya. Kanina, yung length ng camera ay directly proportional. Kasi as we elongate the camera, the image grows. Pero kapag ka-fix ang camera, ang length ng camera ay fixed, at ang object ang inilalayo mo, kapag nilayo mo yung object, liliit yung image. Okay? Inversely proportional naman po siya. Okay? Remember, the size of the image depends on two factors, the length of the camera and the distance of the object, this one, from the pinhole. Okay? So in pinhole camera, there is a large depth of focus. Okay? Yung depth of focus mo, yung kung saan ini-elongate mo yung camera mo, and yet, you could still produce a clear image. There is large depth of focus. But, the illumination of the image is very low compared to that of a camera having a lens. So, yung mga photographic cameras, may illumination system yan. Take note. Okay? Ito ay ano lang ha, ang pinhole camera, nagsasabi lang yan ng inaan nyo lang that light travels in straight line. Hindi yan ginagamit pang kuha ng picture talaga. For experimental purposes lang. And number 7, the image is free from distortion. Bakit kaya image is free from distortion in pinhole camera? Any guess? Bakit kaya sinabi sa number 7, the image is free from distortion? Bakit kaya? Ano ba ang wala sa kamerang ito? Ano ang wala sa pinhole camera? Ano yung nawawalang part compared sa isang photographic camera aside sa illumination system? Improve? Ano? Lens. Yan, tama si Doc Elaine. Lens. Di ba sabi natin, pinhole camera is a lensless device. Wala siyang lens sa loob. Unlike yung ibang camera, may mga lenses, di ba? Lensless device. Sino ba nagpo-produce ng distortion? Kasi yung lens, may shape na pa ganyan. So, pag may naka-curve na shape, isa siya sa contributory factor para mag-produce ng distortion. Okay? So, I do hope that yung 7 things to remember about pinhole camera ay natandaan ninyo. Okay, do you have questions? May mga videos po ako na ipapadala sa inyo ngayong gabi kasi nakalimutan ko na yung mga videos about